Maayong gabi kaninyong tanan mga kaigsuunan. Malipayon kaayo ko nga makahimo ta karon sa ato ang midweek prayer meeting kay kining maong mensahe nagapakita kini og usa ka importante kaayong kinaiya sa usa ka Kristohanon. Nia ang kadaugan nga gihatag kay Gideon o nagatuon ta karon sa kinaiya sa mga maghuhukom kon judges o human sa usa ka kadaugan, nakita nato nga dili sulbad ang tanan. Gipilde ni Gideon ang mga Midianites, kaapil na dinhi ang Amalekites, ug apil na dinhi ang mga children of the east. Ug daghan bagga ang kaaway, ug ang Ginoo nagkuha sa dako kayong numero gikan sa 32,000 ka natigom nga mga sundalo. Karon ang gihimo 300 na lang. Ni pauli ang 10,000 ka mga nangahadlok. Unya gikuha sad ang kapin 21,000 ka mga tao nga dili kamao mag inom o pareha sa iro og inimnan og tubig mula la tagsaon ra kaayo nguna na ang pamaagi sa atong Ginoo. Usay di nato masabtan pero ang keyword lang gyud diha salig lang gyud sa pamaagi sa atong Ginoo. Karon na ako'y pangutana, nakasuway na ba ka og himo og usa ka butang importante, nakatabang sa uban, dili ordinaryo nga buhat ang imong nahimo, pero ang imong gidawat pagmahay pahinuon, gibasol pahinuon ka, giaway pahinuon ka. Have you experienced that? You have done something right. It's just a simple achievement, something that is important. You have helped people. Instead of hearing the gratefulness and thanksgiving of the people who have been helped to, then you hear their criticism. Mauni mga kaigsuunan ang kaagi ni Gideon. Basahon nako ang Judges chapter 8, 1-3. And the men of Ephraim said unto him, Why hast thou served us thus, that thou callest us not, when thou wentest to fight with the Midianites? And they did chide with him sharply. And he said unto them, What have I done now in comparison of you? Is not the gleaning of the grapes of Ephraim better than the vintage of Bezer? God hath delivered into your hands the princes of Midian, Oreb, and Zeb. And what was I able to do in comparison of you? Then their anger was abated toward him when he had said that. Ang Dios magapanalangin kanato sa pagbasa sa iyang mahinungdanong mga pulong. Mga kaigsuunan, paminawan ninyo pag-ayo o giusahan nato ang pagtuon sa pamaagi sa atong Ginoo. Adunay mga panahon nga mahimo sad nga ingon ani ang matabo sa atong kinabuhi nga ang mga madawat nato nga criticism, pagsaway, pagbasol o pag-away sa uban kanato, matabo ni nga dili lang unsay natabo. When it happens, it's not only why did it happen, but how people felt when it happened. Ingon na ang usahay mo gawas nga suliran, dili lang nga naay mga natabo, apan pagkahitabo sa mga maagian nato sa kinabuhi, unsa ang ginabati sa ubang mga tao human sa maong panghitabo, mauna ang suliran. So did you get it? It's not only the result of a problem that we have encountered in life, but it is about how people felt after what happened. Maugyod ni ang natabo kay Gideon. O sayron nato mga kaigsuunan nga sa panghitabo nga ni dinhe, dili nahimong suliran karon ni Gideon ang pag-atubang sa iyang mga kaaway. Gibuntog na niya. Iya nang gipildi ang mga kaaway. He conquered the enemy, he defeated the enemy,
But now, it's not about the enemy that he is fighting against. There are instances in life when our own people are the problem. Maybe loved ones are the problem. Ug mao ni ang tinguha nako nga pinaagi nining maong mensahe, makakaton ikaw, makakaton ko og dugang aron nga ang mga gagmay nga mga suliran masulbad. Ang mga dagko nga mga suliran mag-anam-anam og kagamay paingon sa kasulbaran. Tulo ka butang mga kaigsunan na atong tun-an. Una, humility to receive criticism. Nindot kaayo ni mga kaigsunan og nakita gyud nato ni alang kay Gideon. Ang kusog sa usa ka leader, usa ka Kristohanon, makita kini pinaagi sa iyang pag-atubang ngadto sa kaaway. Ang kalig-on sa kinaiya sa usa ka Kristohanon dili tung unsa ka isog siyang manulti apan unsaon niya pag-atubang ang kritisismo. Mao ni ang kusog, mao ni ang kalig-on sa Kristohanon. Sayod ko nga dinhi sa natabo si Gideon aduna nay rason, aduna nay choice nga pagsulti sa mga Ephraimites nga nganong nga naman ang imong gibuhat namo, nganong nga man ang imong pagtagad kanamo, nganong wa man minimo tawga sa dihang na ay inaway. Some people's criticisms are a form of misunderstanding. Some people's criticisms are fair. There are also criticisms that are unfair. But we have choices on how to respond or to react on the criticisms. Mao ni mga kaigsuonan ang naapil sa akong handom nga makakat-on ang kada usa nato. Kay ang pagsaway, ang pag-criticize sa ubang mga tao, usahay dunay katarungan. Usahay adunay rason. Gani pwedeng gamiton pod sa Ginoo ang mga kritisismo batog nato kanang mga pagsaway nga atong madawat. Nga gusto re pod niyang tudloan ta kay dili man sa tanang butang kita ang husto. Apan mauni ang una nato nga mabaw-an ug makatunan mga kaigsunan. Nga si Gideon iyang giatubang ang pagsaway kun kritisismo inubanan sa pagka mapainubsanon. You know, Gideon could have choices. He could be angry. He could have said, "Where were you when the battle started? Asa daay mo atong pagsugod sa inaway? Gano'n nga naman inyong isulti sab nako." Pwede na niyang imuon. Pero mga kaigsuonan, nindot kayo ang iyang gihimo. Nga giatubang niya sa pagka mapainubsanon og mga pulong nga dili na ingon mo pa suko sa iyahang kaatbang apan mag-ila sa pagtagad sa usa ka tawo isip adunay dignidad. Ingon pa sa balaang kasulatan, Proverbs 15:1. A soft answer turneth away wrath, but grievous words stir up anger. Ang usa ka hinay, gentle, soft answer. Usa ni ka tubag nga dili kadtong magbuot mo. Ngano di ay? Say labot nimo. Ayan ang mga pung mo na makapasuko, mo na ingon grievous words. Pero ang soft answer makatabang nga ang mga na-offend nga party, whether they are right or may be wrong according to their understanding, makasabot sa imong kaugalingong posisyon when you have this soft answer and humility. Busa ikaduha mga kaigsuonan, gawas nining una nga iyang giatubang pinaagi sa pagkamapainubsanon, ang ikaduha, criticized and being corrected. Tun-an nato ang kalainan niya ng gitamay o gisaway o kanang badlungon kuntul-iron. The difference between being criticized or being corrected. Kanipod may atong tun-an karon kay importante man eh. Dili tanang pagtamay nga atong maabot
mauyunan nato o husto. Yung kung ganiha, maybe on the understanding or how the other person felt. Maybe misunderstanding yun po. O ka nagkulang sa informasyon. Pero hain man niana ang gihimo ni Gideon nga iyang giatubang inubanan sa mapainubsanon nga kinaiya, nakatabang aron nga dili na magdako ang suliran. Kana manggod mudako ang suliran, apektado man ang hingtungdan ug ang kaatbang. Mo na mas maayo na lang gyud nga kini masulbad. Busa tan-aw nato ni. Criticism could be true. Criticism could be partly true. Criticism could be about misunderstanding. Tingali, kulang ang informasyon or sayop nga informasyon. Basig nun ay nag-ingon sa mga Ephraimites, mao man ni sila ang miduol kay Gideon nga, nganong giingani man nimo ni may pagtagad, nganong wa man nimo tawga, nganong kamukha mo raman. Ngana ang ilang ginasulti. Og dili ni pangutana lang. This is actually a criticism. Og pwede nga matuod, pwede nga partly nga matuod, pwede pod nga resulta lang ni sa misunderstanding. Apan ang Dios pwede nga mogamit nga ang mga kritisismo nga ako nga madawat o imo nga madawat, gamiton niya aron mo padayag siya og bag-o na sad nga pagtulon-an ngari kanato. Sa GMCA, ako ning ginasulti sa parent meetings. O ako sa ning ginasulti sa mga ginikanan nga gusto kami makadungog og feedback. Usahay ang mga feedback nga among madungog dili kay makalipay. Pananglitan kani adto pila ni katuig ang milabay dunay ginikanan nga nag-ingon, Pastor, ang inyong mga estudyante, wa gyud siya nag-ingon atong estudyante. Ang mga estudyante sa GMCA, ato na mga kaigsuunan. If you are a parent, ato na. If you are a staff, ato na. Og dili ganita maingon nga ang inyo. Ang atong mga estudyante, ingon pa ang usang ginikanan, saba kung naa sa sakyanan. Niadtong mga panahon nga wa pa kaayong mga daghang kaugalingong sakyanan, ang atong mga estudyante, unya lagyo pa ang ilang Pinoy-anan, karon do nagyapon pipila nga lagyo, pero naa na sila mga kaugalingong sakyanan. Ingon pa, saba dito sa sakyanan. And that is a feedback. Dili kayo makalipay nga atong mabatian nga ingon ana matabo. Pero tungod sa maong pangitabo, partly true or maybe true, na istoryahan ang mga estudyante nga hingtungdan, mga higher level kanto, o nakita na nga wa na natabo pag-usab. So God could be using criticisms in order to help us and to give direction to our respective ministries. Busa, adunay mga panahon nga ang kritisismo nga moabot sa ato, kabahin kana sa pagtul-id para sa mga na-overlook o nasaypan nato. That's the difference. When someone is criticizing you, if it is true, it is a fact that someone wants to help you. Kung naay nag-criticize sa imo, sa tuyo lang palaguton ka, pwede nga ang Dios nagatudlo sad sa imo og pamaagi para makatunan nimo unsa ang pagkamapainubanon. And in both instances, you will learn. In both instances, you will be able to glorify the Lord with your response. Mao na nga atong pagabantayan. Mao na gihimo ni Gideon. Proverbs 15:31. The ear that heareth the reproof of life abideth among the wise. Ang nagapaminaw ni adtong mga pagsaway, pagtul-id, kauban ni sa mga manggialamon. Sa ato pa gusto tamay mo manggialamon, dili ta ingon nga allergic sa mga pagtamay. Kung moabot na atong tan-on, basig tinuod no. Kung tinuod makatabang sa ato, matulid. Kung dili tinuod nan makakat
unta nga ma-apply unsay buot sa Dios nga itudlo kanato. Pwede nga di nato mauyunan ang mga kritisismo. Apan angayan nga atong paminawon para mabaw-an kung matuod ba o dili. Mao na og makadungog ganit ang pagtamay, ayaw dayon sulti nga, how dare you? How dare you to say that? Kanang ubang mga ikaw palang gyud mo nakasulti nako ni ana. Atong likayan. Kaysa sayop sa uban, kung sayop ang kritisismo, nakaapil na hinuon ikaw. Karon mao kini ang ikatulo mga kaigsuonan. Every criticism or accusation may not be true. Ang mga kritisismo o pagsaway nga atong madungog, pwede nga dili matuod. Dinhi atong makita nga si Gideon wa mi angkon nga dunay sayop. Si Gideon wala nag-ingon nga sayop mo na, wa tama mo nga na kamura may wala. But he addressed it without being confrontational. Mao na ang maayo kayo. Nga iyang gitan-aw nga dili na ni magdako. They did chide with him sharply. Ingon pa sa bala ang kasulatan. Pero wala mo tuo si Gideon. Ang tao nga ingon ini manggod na anay timailhan sa iyang pagtubo spiritual. There is a maturity that can be seen on an attitude of a person or the character of a person who does not react easily. Ingana ang natabo. Actually, may rason siya nga pwede nang masuko. Ingon ko gani ha, he has choices. He could be angry also against them. But in doing it, the fire, the small fire, will go into a bigger flame. Mao na nga di natubuot nga kanang gamayng kalayo mahimo noong dakong sunog o mo na atong pagabantayan. Balikon nako mga kaigsuonan, pwede pud ta makasulti sa atong kaugalingon. There are also times that we should exert an effort to explain our own side of the story para mabaw-an pud lang nga dili ni mao. Apan ang ato nga pagsulti niini mas nahanay. Tanawan ninyo ang gibuhat dinhi ni Gideon. Sa verse 2, what have I done now in comparison of you? Is not the gleaning of the grapes of Ephraim better than the vintage of Abiezer? God hath delivered unto your own hands the princes of Midian, Oreb, and Zeeb. And what was I able to do in comparison of you? Ang pulong din ni Gideon mga kaigsuonan, na plastar. Ing siya, unsa maning akong nahimo kumpara sa inyo ha? Ang natabo manggod, tinuod nga siya nakapildi sa mga Midianites. No sword, no soldiers, but his followers numbering 300, gigamit ang tadyaw, ang lamparahan. Naggunit sad sila mismo og ilahang trumpeta. Unya gipatingog trumpeta, gibuak ang tadyaw, misinggit the sword of the Lord. Ano Gideon? Ang espada ni Hiuba og ni Gideon. Unya nagpanik, nagkabuang ang mga nangatulog nga mga Amalekites ug mga Midianites ug sila ray nagunay sa ilang kaugalingon. Nanagananto dito sa kaspaan pero padayong nagpinatyanay sila rapod. Sila nagunay. Ingon si Gideon, unsa man ang akong nanahimo. Sa diha nga nangapildi na, nanagan na, mikalagyo na mga kaaway, miabot ang mga Ephraimites, sila mo'y nakapatay. Sila mo'y nakakapture sa nahabiling mga sundaluhan. Unya, nakuha pagyud nila ang mga prinsipe. Ang gihinganlan din Zeeb, Oreb, sila mismo. Yung sa unsa man lang akong nahimo. Di ba kamo maoy nakadakop sa ilang mga prinsipe, sa ilang mga ruler? Unsa man lang nahimo namo.
Kagamay, vintage na, ordinaryo ra na, karaan ra kay ng gamay ra kay ng kay Ebezer. Mao na ang gisulti ni Gideon. Hibaw siya nga mo pa ubos sa istorya. Wa siya namakak, wa siya nagulog-ulog, pero tinuod kadtong iyang gisulti nga ang mga Ephraimites, kini mga tao nga karon nagtamay sa iyaha, mao ang nakadakop sa mga prinsipe, sa mga Amalekites ug Midianites. Mga kaigsuunan, ang pagbarog sa kamatuoran wa naghatag og permiso kay Gideon nga manghinambog. Ug ang pagka-inosente wa naghatag kay Gideon og kinaiya nga mapasigarbuhon. Ingon man usab kita ni ana, kung ang atong gibarugan husto, wa ni naghatag natong permiso nga manghinambog, o magsulting mapahitaas-taason, insultador, apan ang ato gihapon face its instances with humility. Ako manghinaot nga kini ma-apply kay sa atong panimalay kinahanglan na, sa atong congregation kinahanglan na, sa atong komunidad, sa atong lugar kinahanglan na sa managsilingan og bisig ka tawo. Ug kung mahimo kini nimo, mailhan nimo nga ang kusog, ang kalig-on sa usa ka karakter sa tao mao ang pagkamapainubsanon, apil na ang sapulong. Ang Dios magapanalangin kanaton tanan, to God be the glory and shalom.